Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, June 24, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. 15 anyos na suspect sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban, sinampahan na ng kasong murder. The mere fact na nagkaroon ng access ang bata sa baril, ang culpability dyan ay nasa kung sino man ang may-ari ng baril. Pananagutan ng mga magulang at guardian ng mga suspect, iniimbestigahan na ng DILG. Panukalang social media ban para sa mga menor de edad. Muling isinusulong matapos ang Tacloban school shooting. Selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni VP Sara Duterte. Pinabubuksan na ng House Prosecution bago ang impeachment trial. Aabot sa 11 tauhan ng Ateneo de Manila University. Posibleng maharap sa kasong kriminal dahil sa pagkalunod ng 2 varsity athletes ayon sa PNP. Mga residente ng San Juan, ipinagdiwang ang taunang Wata Wata Festival. Designated basaan zones, ipinatupad. At sa showbiz, Chris Aquino, ginunita ang ika-5 death anniversary ng kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinampahan na ng patong-patong na kasong kriminal ang 15 anyos na suspect sa malagim na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Iniimbestigahan din ng mga otoridad ang pananagutan ng mga magulang at guardian sa karumal-dumal na insidente. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Sinampahan na ng kasong 3 counts of murder, frustrated murder at multiple counts of serious physical injuries ang 15 anyos na lalaking suspect sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban City kung saan 3 kapwa estudyante ang nasawi at hindi bababa sa 20 ang sugatan. 15 years old lang talaga siya. I-determine pa ng DSWD kung saan siya ititindig, kung tried as an adult. Kasi 2 araw pinagplanuhan eh. So, it looks like murder. You refer the case para mag-imbestiga yung prosecution. And then, it is not only for one but to both of the minor. Sa ilalim ng Republic Act No. 9344 na kilala rin bilang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, exempted sa criminal liability ang mga edad 15 hanggang 18, maliban na lang kung ginawa ang krimen ng lubos ang pangunawa. Samantala, ang 14 anyos na suspect ay exempted sa criminal liability sa ilalim ng batas, ngunit itinurn over siya sa DSWD Region 8 para isailalim sa intervention program. Pero giit ni Rimulya, pinag-aaralan din ang posibleng pananagutan ng mga magulang at tagapangalaga ng 2 minor de edad na suspect. Ang titignan namin dito, yung culpability ng tiyahin at ng magulang dahil nakuha nila ang baril ng nakakatanda sa kanila. The mere fact na nagkaroon ng access ang bata sa baril, ang culpability dyan ay nasa kung sino man ang may-ari ng baril. Ayon kay Nartates, sumasa ilalim na rin sa summary hearing ang pulis na tiyahin ng 14 anyos na gumamit ng 9mm Glock pistol at posibleng masibak sa tungkulin. Alam niyo ang consequences and we have police operational procedures, we have policy, we have circulars, we have procedures in handling firearms, especially in safekeeping. Tinitiyak naman ng mga otoridad ang due process sa pag-usad ng kaso. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Samantala sa Central Visayas, sugatan sa ospital ang isang grade 9 student.
ng saksakin ng kapwa estudyante sa San Carlos City, Negros Occidental hapon ng Martes, June 23. Ayon sa PNP Negros Island Region, nangyari ang pananaksak dakong alas 3:40 hapon sa Teachers Village sa labas ng Julio Ledesma National High School. Kapwa 17 anyos at mag-aaral ng naturang paaralan ang biktima at ang suspect. Dinala sa San Carlos City Hospital ang biktima matapos magtamo ng sugat sa tiyan, habang agad namang naaresto ang suspect at na-recover ang ginamit nitong patalim. Tinitingnan naman na ang matagal ng away bilang motibo sa insidente. Matapos ang serye ng karahasan sa mga paaralan, hinigpitan na ang security protocol sa mga eskwelahan para maiwasan ang paglaganap ng krimen at karahasan pa. Isinusulong naman ni Senator Joel Villanueva na gawing prioridad ang panukalang social media ban para sa mga edad 14 pababa upang hindi maimpluwensyahan ng online violence. Kasunod ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City nitong June 22 at iba pang insidente ng karahasan sa iba-ibang lugar, mas naghigpit na ng seguridad ang mga paaralan sa buong bansa. Kabilang dyan ang Batasan National High School sa Quezon City. Pinapa-surveillance ko na sa kapulisan natin, pati sa mga barangay, yung iba't ibang mga posibleng entrance sa kanilang mga paaralan. There are places na pwedeng dumaan ang mga masasamang elemento. Una nang sinabi ng kapulisan ang pagpapaigting ng police visibility at planong pagsasagawa ng drills sa mga paaralan para sa ganitong mga krisis. Sa lehislatura naman, isinusulong ang pagrepaso sa edad ng mga pwedeng maharap sa kasong kriminal mula 15 anyos pababa sa 12 anyos. Pero ayon sa kinatawan ng Akbayan Party List, mas mainam na palakasin ang parusa sa irresponsableng pagmamay-ari ng baril. The problem is not the law. The legal framework is very clear. There will still be and there is always accountability for anyone regardless of age. I think we should revisit the law on firearms possession and use. Ipinapanawagan naman ni Senator Joel Villanueva na isama sa priority bills ang ipinapanukalang Smart Kids Act na magbabawal ng social media sa mga batang edad 14 pababa upang hindi malantad sa masasamang impluensya online. Bagay na suportado ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Remember when we tried to block roadblocks, it was because we apprehended people or children that were also planning the same school shooting. So these games, and then we had the backlash that he said we were too strict. Sa July 1, target ring simulan ang Senate investigation sa online games at online radicalization sa kabataan. And the problem is because of the lack of supervision, probably of not only the school but the parents as well. Una nang sinuspinde ng CICC ang larong Gore Box na sinasabing naka-impluwensya sa mga suspect sa Tacloban shooting. Sa ngayon, patuloy ang paghatid ng ayuda ng pamahalaan sa pamamagitan ng local government, Social Welfare Department at Department of Education sa 3 biktimang nasawi sa pamamaril at sa iba pang na-ospital at nasugatan sa karahasang pinasimulan ng 2 menor de edad. Hinihiling ng House Prosecution sa Impeachment Court na buksan na ang selyadong kahon mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa prosecution, ito'y para mamarkahan na bilang ebidensya at hindi na ito makaantala sa trial. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Ito ang selyadong kahon na naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Manasseh Carpio. Sa pagpapatuloy ng pre-trial, hiniling ng House Prosecution sa Impeachment Court na buksan na ang naturang kahon. Para magkaroon na ng inventory of the contents of that particular BIR box. Hindi nabuksan ang naturang kahon sa pagdinig ng House Committee on Justice matapos na manaigang botong ipaubayan na lang ito sa Impeachment Court. Gate ng House Prosecution, mas mainam na mamarkahan na bilang ebidensya mga laman ng kahon para hindi madelay ang mismong trial. And then saka lang sa trial, ipi-pre-mark kung gagamitin as evidence by either or both parties. So mas maigi na anyway,
ongoing pa naman yung marking dito sa pre-trial, ay makahabol yung pagbukas ng BIR box na yan. Tugon ng depensa, We will formally respond to the manifestation. We're very reasonable naman sa defense, but siguro I won't give any details right now. Let's wait na lang po for the formal response. hiniling din ng prosecution sa impeachment court ang paggamit ng wikang Filipino at English sa mismong trial para mas madaling maunawaan ng taong bayan. Gayun din ang pagtatalaga ng public at private prosecutors sa pag-examine ng mga testigo. Sinabi ng impeachment clerk of court attorney Renato Bantug Jr. na kung hindi matatapos ang marking of evidence sa Huwebes, June 25, ay adjust lang ito pero pipiliting matapos ngayong linggo. Monday or Tuesday? The pre-trial order. Sa ngayon, nananatiling sa July 6 ang pagsisimula ng impeachment trial. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nakatakdang maghain ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban sa dating kongresista na si Mike Defensor, kaugnay ng umano'y kanyang pagkakasangkot sa isang KTV bar at hotel sa Pasig City na ni-raid dahil sa pinaghihinalaang human trafficking. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, lumabas sa kanilang pagsusuri sa mga dokumento kabilang ang mga floor plan ng mga establishmento na umano'y may kaugnayan si Defensor sa mga pagbabagong ginawa sa gusali, tulad ng entrance, hallway at mga hagdan na nagbigay daan sa mga illegal na aktibidad. Sinabi ni Matibag na hindi na tumugma ang orihinal na planong isinumite sa City Engineer's Office ang aktwal na disenyo ng KTV bar at hotel. Giit ng NBI na si Defensor bilang umano'y chairman ng Cliff Point ang nagbigay ng pahintulot sa mga pagbabagong ito na pinaniniwalaang nilang nagpadali sa umano'y operasyon ng human trafficking. Alam lahat ni Mike Defensor yung nangyari, being the chairman of the company nung Cliff Point. And lahat ng nangyari na pagbabago roon will lead to doing that human trafficking, yung paglagay ng false doors, ng false stairs, yung paglalagay ng rooms na dapat offices, ginawang hotel rooms. He was the one who consented to the changes of the design in order to cater doon sa kanilang plano na human trafficking. Balik operasyon na ang Padre Faura Pumping Station sa Rojas Boulevard sa Maynila, habang inaasahang magiging operational din ang dalawa pang pumping station sa unang linggo ng Hulyo bilang bahagi ng mga hakbang laban sa pagbaha sa Maynila. Pinangunahan ni DPWH Secretary Vince Dizon ng inspeksyon sa Padre Faura Pumping Station at sinabing malaking tulong ito para mabawasan ang pagbaha sa mga lugar tulad ng Taft Avenue, Pio Campo, Calao at Malate. Inaasahan namang mas mapapabilis ang paghupa ng baha kapag naging operational na rin ang remedyo sa tabad pumping stations. Anya, ginamit ang DPWH maintenance funds para maisagawa ang mga pagkukumpuni dahil walang nakalaang pondo para sa mga locally funded flood control projects sa 2026 national budget. Pagkatapos maisaayos ang lahat ng nasirang pumping station sa Metro Manila, layon ng DPWH na ipasa sa mga lokal na pamahalaan ang operasyon at maintenance nito. The major cause of the floods, hindi gumagana yung mga pump. I think yun yung pinakamalaking cause. Pag gumana yung pump, nakita nyo naman, mabilis gumagalabas yung tubig. Hinihigop niya all the way to ito, Paura. Ano ba ang catchment ito? Paura hanggang Taft. Hindi pala ito nakakonekta sa kuryente sa Meralco. Puro generator lang ang pala nagpapatakbo dito. Ang problema, pag generator lang, pag nag-ubusan niya ng crude oil, hinto ang bomba. Kasi hindi nakakonekta sa kuryente. Ang generator, para lang yan dapat backup eh. Basta kung ano yung kailangan mga gawin, kung ano yung kaya natin gawin ngayon 26, kahit wala tayong pondo sa flood control, gawin natin. Patuloy na humihina ang bagyong Francisco habang kumikilos pahilaga sa Philippine Sea sa silangan ng South Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo, 320 kilometers silangang hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay ang lakas ng hangin na 130 kilometers kada oras at pagbugso nga abot sa 160 kph. Kumikilos ito pahilaga sa bilis na 15 kilometro kada oras. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa buong Batanes at hilagang silangang bahagi ng Cagayan. Kabilang dyan ang bayan ng Gonzaga, Santa Ana at Babuyan Islands dahil sa inaasahang malalakas na hangin sa loob ng susunod na 36 na oras.
Patuloy ring magdudulot ang Bagyong Francisco at ang habagat ng malalakas na at pabugso-bugsong hangin sa malaking bahagi ng Luzon, Visayas at ilang lugar sa Mindanao, lalo na sa mga baybayin at matataas na lugar. Inaasahang lalabas si Francisco ng Philippine Area of Responsibility hapon o gabi ng June 25 Huwebes, habang tutungo ito pahilagang silangan papunta sa Ryukyu Islands at karagatan sa timog ng mainland Japan. Malaking tagumpay para sa kapamilya star na si Maris Racal matapos tanghaling Best Actress sa 6th Pinoy Review Awards ng Society of Filipino Film Reviewers. Kinalala si Racal para sa kanyang pagganap sa pelikulang Sunshine sa direksyon ni Antoinette J. Dawan, kung saan ginampanan niya ang isang gymnast na hinaharap ang masalimuot na realidad ng abortion care sa urban Philippines. Ayon sa opisyal na pagkilala ng mga hurado, pinarangalan si Racal dahil sa kanyang matinding paglalarawan ng tapang, pagiging marupok, pag-asa at paglaban ng kanyang karakter. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na naiuwi ni Maris Racal ang parangal bilang Best Actress na isang mahalagang milestone sa kanyang karera sa pelikula. Susunod, Ateneo men's basketball player na si Rene Baterbonia na umano'y nalunod sa gitna ng team building sa Aurora, inihatid na sa kanyang huling hantungan. At mga residente ng San Juan, ipinagdiwang ang taunang Wata Wata Festival, designated Basaan Zones, ipinatupad. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inihatid na sa kanyang huling hantungan ang Ateneo men's basketball rookie player na si Rene Clert Baterbonia ngayong Miyerkules ng umaga sa kanilang bayan sa Talacogon, Agusan del Sur. Inilibing si Baterbonia sa New Talacogon Public Cemetery bandang alas 11 ng umaga. Bago ang paglilibing, nagsagawa ng maikling programa kung saan nagbigay-pugay ang kanyang pamilya, mga kaibigan at maging mga opisyal ng pamahalaan sa yumaong student-athlete. Pumanaw si Baterbonia kasama ang kapwa Ateneo student-athlete na si Divine Adili matapos umano silang malunod habang isinasagawa ng Ateneo Blue Eagles ang isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. Patuloy ang investigasyon ng otoridad hinggil sa insidente. Inaasahang isusumiti na ng kampo ni resigned Ateneo coach Tab Baldwin sa Huwebes, June 25 ang mga dokumento na hinihingi sa kanya ng Department of Labor and Employment. Kaugnay pa rin ito ng investigasyon sa pagkalunod ng dalawang Ateneo de Manila University athletes noong June 8. Samantala, nasa 11 staff ng Ateneo ang maaaring kasuhan. Ang detalye sa Balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sa pagpapatuloy ng kaliwat ng investigasyon sa pagkalunod ni na Ateneo student-athletes Rene Baterbonia at Divine Adili, inaasahan ng Department of Labor and Employment ang pagsusumite ng kampo ni resigned Ateneo basketball coach Tab Baldwin ng kanyang alien employment permit ngayong Huwebes, June 25. Atin yun kasi nabalitaan ko sa ibang agencies umattend na. Yung pag-submit noong verified answer, nandun na yung full details. Siguro yung una, meron silang mga data privacy concerns, pero ngayon, pag-submit ng verified answer, kompleto na yan. Layon malaman ng ahensya kung legal at hanggang saan ang sakop ng pagtatrabaho ni Baldwin sa bansa. Matatanda ang una nang nagsumite ng Alien Certificate of Registration ang kampo ni Baldwin, pero hindi ito ang hinihingi ng DOLE, kaya binigyan sila hanggang June 25 para isumite ang AEP. Sa June 29 naman, nakaschedule ang opisyal na pagdinig ng DOLE sa alien employment ni Baldwin. Sakaling mapatunayang may paglabag, 3 buwan hanggang 3 taon maaaring makulong si Baldwin. Deportation will be served after imprisonment, but it has to be after a conviction. Pinagsusumite rin ng DOLE ng Safety Officer Certificate ang resort sa Aurora kung saan nalunod ang mga atleta. DOLE Region 3 Office naman ang naghahawak ng investigasyon sa resort. Yung initial, kulang talaga yung mga signages kung saan yung
kung saan yung pwedeng puntahan, may kalayuan, yung pinangyarihan doon sa resort itself. Yung mga certification ng kung ilan yung lifeguards, kung ano yung kanilang safety protocols, etc. Samantala, nasa 10 hanggang 11 staff naman ang maaaring kasuhan ng Philippine National Police. Kaugnay pa rin ang drowning incident sa umano'y team building ng Ateneo Men's Basketball Team. Ayon sa PNP, karamihan sa mga kakasuhan ang staff ng Ateneo. Pagka merong death, is there a criminal liability, whether negligence or leading to violation of the anti-hazing law? It's up to the prosecution to file case. Basta kami, we will forward or refer these records of investigation to the prosecution at sila ang uusig. Habang nakatakda ring ipatawag ng CIDG ngayong Webes ang businessman na si Manny Pangilinan. Ayon sa CIDG, na pag-alamang pinatatakbo ng MVP Sports Foundation, pagmamay-ari ni Pangilinan ang basketball program ng Ateneo. Huling 2 araw na lang ng aming pagsusuring sa nangyari sa Corona. Ang natitira na lang ay ilang dating player at ang management ng Ateneo. Depensa naman ng kampo ni Pangilinan, limitado sa financial support ang role ng kanilang foundation. Dumalo rin sa investigasyon ng CIDG ngayong Miyerkules si Father Roberto Bobby Yap, maging mga former Ateneo basketball players. Sa Biyernes, nakatakda ng isumite ng CIDG sa Department of Justice ang resulta ng kanilang investigasyon para naman sa filing ng kaukulang kaso. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Naghain si mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima ng panukalang batas sa Kamara na magbabawal sa expiration date ng prepaid load. Ang panukala ay katumbas ng Senate Bill No. 1095 o Prepaid Load Forever Act na layong gawing walang expiration ang mga nabiling internet prepaid load ng mga consumer. Ayon kay De Lima, hindi makatarungan para sa mga mamimili na mapilitang ubusin agad ang kanilang load para lang hindi ito mag-expire. Samantala, inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na simula Huwebes, June 25, maaari nang makakuha ng visa on arrival sa United Arab Emirates ang mga Pilipinong may hawak na Philippine passport basta may valid visa, residence permit o green card mula sa ilang bansa. Kasama sa listahan ng visa mula sa US, mga bansa sa European Union, Australia, Japan, Singapore, Republic of Korea, Canada at New Zealand. Ayon sa DFA, mapapadali ang bagong patakaran sa pagpasok ng mga kwalipikadong Pilipino sa UAE nang hindi na kinakailangang kumuha ng hiwalay na visa. Inaasahan ng International Criminal Court na personal ng dadalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa status conference sa September 7 kaugnay ng kanyang kasong crimes against humanity. Sa ikalawang status conference, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na pinayagan lang si Duterte na hindi dumalo sa pagdinig dahil maikli lang ang naging mga sesyon. Kinilala naman ng abogado ni Duterte na si Peter Hain na inaasahan ng hukuman ang personal na pagdalo ng dating Pangulo sa mga susunod na pagdinig. Itinakda rin ng hukuman ang mga pansamantalang petsa sa mga susunod na status conference sa July 14, September 7, October 13 at November 2. Bagamat maaari pa rin itong kanselahin kung walang mga isyong kailangang talakayin. Ayon kay Judge Corner, mahalaga ang pagdinig sa September 7 dahil sa panahong iyon ay maisusumite na ang mga mahalagang dokumento kabilang ang trial brief ng prosecution at ulat ng mga eksperto tungkol sa kalusugan ni Duterte. Naharap si Duterte sa 3 bilang ng crimes against humanity, kaugnay ng mga pagpatay at tangkang pagpatay na iniuugnay sa kanyang War on Drugs campaign mula 2011 hanggang 2019 nung siya ay alkalde ng Davao City at Pangulo ng Pilipinas.
Ipinatupad ng local government ng San Juan City ang responsableng basaan para sa taunang Wata Wata Festival para matiyak na hindi maabala ang mga hindi nakikilahok sa pagdiriwang. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, pinayagan lang ang basaan sa mga itinalagang basaan zone habang mahigpit na ipinagbawal ang pagbabasa sa labas ng mga naturang lugar para proteksyonan ang mga taong papasok sa trabaho o paaralan at mga ayaw namang makilahok sa tradisyon. Isinara mula alas 7 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ang bahagi ng Pinaglabanan Street mula N. Domingo hanggang P. Guevara bilang opisyal na basaan zone. Idinaos din ang Santong Tao Float Parade na nagtatampok sa pagbautismo kay Jesus ni San Juan Bautista. Mahigit 400 mga pulis ang ipinakalat at 36 fire trucks para sa pagdiriwang pero binawasan ang konsumo ng tubig bilang bahagi ng pagsasagawa ng water conservation sa gitna ng El Nino. Happy Fiesta! Sa aming pagbabalik sa showbiz, Chris Aquino, ginunita ang death anniversary ng kapatid na si dating Pangulong Noynoy Aquino. Susunod na yan dito lang sa Balitang A to Z. Ginunita ni Queen of All Media Chris Aquino at ng kanyang anak na si Bimby Aquino Yap ang ika-5 anibersaryo ng pagpanaw ni dating Pangulong Benigno Pinoy Aquino III sa pamamagitan ng pagdalaw sa kanyang puntod sa Manila Memorial Park. Sa social media post, ibinahagi ni Chris na maaga silang nagpunta dahil nakapagpapalalaan niya sa kanyang pinagdaraan ng lupus ang pagbilad sa araw. Inamin din ni Chris na muling lumala ang kanyang kondisyong pangkalusugan kabilang ang post-COVID fatigue syndrome at matinding rheumatoid arthritis na anya ay nagdudulot ng pinakamalubhang pananakit sa kanyang katawan. Sa kabila ng kalagayan, nagpasalamat si Chris sa mga nagpahayag ng suporta kay Bimby matapos ang pagiging guest host nito sa Eat Bulaga. Matatanda ang pumanaw si Pinoy June 24, 2021 dahil sa sakit sa bato at komplikasyon ng diabetes. Kinikilala siya sa pagpapalakas ng ekonomiya ng bansa at kanyang kampanya laban sa korupsyon. Moderno na talaga ang panahon ngayon. Isa na dyan ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI technology. Pero ang estudyanteng ito, tila mas may high-tech na pamamaraan para bumilis ang kanyang pagsusulat. Paano yan? Panoorin. Voice message na lang. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Kasabay ng paggunita sa ika-5 anibersaryo ng pagkamatay ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino, ang ating pabaong Quote of the Night ngayong gabi ay mula sa kanya. Ang sabi ni Pinoy, huwag mong kalimutan ang pangarap na naghatid sa iyo rito. Huwag mong iwan ang misyong iyong ipinaglalaban. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.